Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, di ako nakapag-upload kaninang umaga. Medyo na-busy po tayo kaya ngayon pa lang po ako mag-upload. At habang ako'y nag-scroll sa aking newsfeed, nakita ko po itong napakagandang balita. Ito pong request na i-disqualify. Request na i-disqualify ang dalawang ICC judge sa Duterte case ay tinutulan po ng prosecution. Ayan. So hindi po napagbigyan ang request nitong si Digong at ng kanyang mga abogado. Ngayon po dahil po dito sa pangyayari nito, parang kinarma etong si Kaufman dahil sa kanyang mga hindi magandang salita laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinabi ni Kaufman na ang tunay daw pong prosecutor, ito ang sabi niya, I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his place, in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign. And it won't work. So parang, ewan ko kung ano ba to, kulang yata sa kain itong si Kaufman, kulang sa tulog, kulang sa sustansya, dahil po kabobohan ang pinagsasabi ng, pwede ko bang murahin to? Pwede ko murahin? Kuwari sabihin ko, putang inang Kaufman na to. Kunwari lang, sinabi ko yun. Pwede ko po bang sabihin yung ganon? Kasi nakakabwisit. Dahil, ano ba akala ni Kaufman? Noon bang kinasuhan, noong 2019, at naimbestigahan si Digong, si PBBM ba ang presidente? Kasi, parang doon po sa kanyang statement, na sinabi niya na yun, sitting in his palace, parang sinasabi niya na si PBBM ang may kasalanan kung bakit nakakulong doon sa The Hague si Digong. Diba? Parang bobo ka ba? Parang alam niyo yung walang kaalam-alam sa kung paano tumatakbo, kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa, etong si Kaufman. Basta buga lang siya ng buga. Ang gusto niya na i-point out palagi, si PBBM ang may kasalanan ng lahat ng ito. Diba? Medyo napakalaki pong katangahan na sabihin mo yan. Dahil, anong kinalaman ni PBBM sa pagkakahuli kay Digong? Ang sisihin ninyo, yung mga kababayan natin, di ba? Yung mga naging biktima ng EJK, na doon nagreklamo sa ICC, doon nagdemanda sa ICC. Yun ang dapat na sisihin ni Kaufman. O kung hindi man si Trillanes, kasi di ba si Trillanes ang isa sa mga tumulong sa mga biktima para makapag kaso doon po sa ICC. Ba't kay PBBM isinisisi nitong Kaufman na ito? Kaya ang nangyayari, di ba, kinakarma. Di ba? Katulad nun. Hindi po kinatigan ng ICC prosecutor sa pangalawang pagkakataon ng petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ng dalawang ICC prosecutor sa kaso dahil bias di umano ang mga ito. Sina Judge Rain at Maria ay gusto ipatanggal ng kampo ni Duterte bilang prosecutors ng kaso dahil sa bias di umano ang dalawang, dahil nauna nilang ruling na nagbigay ng go signal sa pag-imbestiga kay Duterte sa kasong crime against humanity at pagpirma sa warrant of arrest laban dito. Kung tutusin, di ba, ito pong dalawang judge na ito, etong dalawang judge na ito, di ba, kung hinayaan lang po nila, kumbaga kung binigyan man po nila ng go signal ang pag-iimbestiga laban kay Digong,
dito sa Pilipinas. Aba, pabor nga yun eh. Pabor yun sa mga Pilipino. Dahil nabigyan po ng pagkakataon ang mga EJK victims, nabigyan ng pagkakataon ang mga biktima, ang mga nasasangkot sa EJK, na maimbestigahan, at ito po ay tingin ko'y patas at hindi po ito bias. Walang bias dito kasi hindi naman to mga Pilipino. Hindi naman to makikinabang sa kung ano man ang mangyari kay Digong. May mapapala ba tong mga to kay Digong kung sakaling makonvict si Digong? Wala. May mapapala ba sila kung sakaling ma-acquit si Digong? Wala. So anong bias doon? Kaya napapaisip ako na kung bakit itong mga tao na ito ay inuuna, ito lalo na si Kaufman, alam niyo parang ginagamitan niya ng mahika at ng parang witch hunt ang kaso ni Digong. Alam niya kasi na malakas ang kaso ni Digong. Alam niya na ang mga ebidensya ay hindi po talaga makakapag-acquit kay Digong. Talagang madidiin si Digong dito sa mga kaso na ito. At ang masaklap pa nito, yung pong mga biktima talaga ay baka mabigyan ng hustisya. Nakita ni Digong, nakita ni Kaufman, nakita ng pamilya Duterte, kung gaano po kasidhi at kung gaano kaseryoso etong issue na ito, etong kaso na ito. At sigurado ko na mayroon pong posibilidad na si Digong ay makonvict dito sa kaso niyang crime against humanity. Pwede talaga. Maaari talaga na makonvict siya dahil po sa tibay ng mga ebidensya na inihain po ng ating mga kababayan, prosecutors, ng prosecution sa ICC. Kaya ang ginagawa nitong si Kaufman, dahil na rin siguro sa laki ng bayad sa kanya, kailangan po na mablock ang kaso sa ICC. Kailangan na itong mga prosecutors, lahat ng bagay na makakatulong kay Digong, talagang gagawin nila. E-exercise nila to the full extent ng lahat ng rights ni Digong para malusutan itong kaso to. Kaya lang, parang napakahirap malusutan ng isang kaso na kahit si Digong alam niya na guilty siya. Alam niya na mayroon talaga siyang paglalagyan. Alam niya na may posibilidad talaga na hindi siya ma-acquit dito. Kaya po talagang kumbaga napakagandang pagkakataon nito. Dahil po para maging batayan din ito sa mga susunod na pagkakataon na yung mga ibang leader ng ibang bansa o baka leader ng ating bansa ay hindi na gumawa ng mga ganitong napakadelikadong utos na kung saan napakaraming nagurgur at ultimo mga inosente ay nadadamay. Diba? Kaya po ito ay kumbaga isang malaking hakbang to para sa hustisya, para po hindi lamang sa mga Pilipino, kasi crime against humanity to, para po sa buong mundo, para sa lahat ng tao dito sa mundo, na kung sakaling may magkamaling mga leader, di ba? Meron na silang batayan na katulad ng dito sa kaso ni Digong. Kaya po etong mga galaw ni Kaufman, buti nga sa kanya. Matagal ko na itong sinabi sa mga nauna kong vlog. Napakahirap ipagtanggol ni Digong. Napakahirap. Alam nila na kapag nag-umpisa ng gumulong ang hearing, ang pagdinig, walang iba tong patutunguhan kundi conviction. Guilty talaga si Digong dito. Kaya po, hinahaluan nila ng witch hunt. Hinahaluan nila ng mahika. Talagang dun pa lang, sa prosecutor, jurisdiction, dyan nila titirahin. Alam niyo po kung bakit dyan nila tinitira. Kasi pagdating doon sa mga ebidensya, hindi makakapagsinungaling si Digong. Hindi maipagkakaila na talagang napakarami po na mga katarantaduhan na ginawa itong si Digong noong siya ang presidente. Kaya, di ba,
naging masyadong palalo si Digong, masyadong naging mayabang, masyadong naging mapagmalaki, mapagmataas. Diba? Nag-utos ng napakadelikado na naging sanhi ng napakaraming gurguran kasama ang mga inosente, ultimo bata na damay. At eto ang matindi. Pati po mga walang kamalay-malay at walang koneksyon sa issue ng pinagbabawal na pulburon ay nadamay. Kaya, ang nangyari, di ba, nakakakota ang mga PNP. Nung nakakota ang mga PNP, di tuwan-tuwa si Digong. Kasi marami po sa mga PNP noon ang tumalima sa utos ni Digong na inamin naman niya sa Senado, sa Quadcom, na sinabi nga niya na obligahin na lang itong mga tao na ito na manlaban. Kasi sumisikip na daw po ang BJMP. Sumisikip na ang bilibid. Di ba? Doon pa lang. May mga ebidensya yan. Galing mismo sa kanyang bunganga. Kaya po itong pagkakakonbi kay Digong, malapit to sa katotohanan. Talagang doon papunta, doon ko nakikita na babagsak si Digong. Yun lang ang mali ni Digong, di ba? Kasi nga po, dapat hindi siya nag-utos ng ganon kasidhi, ganon kaseryoso. Sineryoso naman ng mga PNP. Kasi nga, syempre, ikaw man ba? Ikaw PNP, meron kang asawa, meron kang kabit, tapos sugarol ka pa, mabisyo ka. Talagang, dagdag pagkakakitaan to. Dapat makakota ako para may dagdag budget. Ayun ang nangyari. Diba? Sakit ng ulo ngayon ni Digong doon sa ICC. Kaya nga po, alam nyo, sa totoo lang, yung nakikita natin na asta ng mga Duterte na parang walang nangyayari, parang cool na cool, di ba? Nakikita natin si Sara, parang confident na ma-acquit siya sa impeachment complaint niya, di ba? Hindi totoo yung nakikita natin. Sanay sila sa pagbabalat kayo. Sanay sila sa pag-asta o alam niyo pag kilos na kala mo mga hindi sila mapaparusahan, wala silang ginagawang masama, mga inosente sila. 'Di ba? Sanay sila diyan Pero, ang katotohanan niyan, talaga pong masakit sa damdamin at masakit sa ulo nila na ang ama nila nakakulong sa ICC at si Sara, 'di ba? Pwede ring makonvict sa kanyang impeachment. Masisipa sa pwesto kung hahayaan na makonvict, pero 'di ba? Pwede siya mag-resign. Yun po ang option. Pwede siyang mag-resign. Pero makakasuhan pa rin siya. Kaya lang alam naman natin na ang kasuhan dito sa Pilipinas napakatagal, 'di ba? Kaya po ang ginagawa nitong si Kaufman kasama na rin sa propaganda na si PBBM ang sisisihin sa lahat ng mga nangyayari dito sa mundo natin, dito sa Pilipinas. Kasama na rin si Kaufman sa propaganda. Bakit? Laki ng bayad dyan Buro mo, 140 million ba isang buwan? O 110 million isang buwan? Imagine niyo po kung gaano kalaking pera ang uubusin dyan sa kaso ni Digong. Hindi naman mamumulubi si Digong, hindi naman mababankrupt, pero, diba, napakalaki pa rin po ng gagastusin. Kaya, eto pong si Kaufman, sinusulit na lang po ang bayad. Kaya ganun po ang mga pinagsasabi laban kay PBBM. So tignan pa natin kung ano mga sasabihin nito si Kaufman na paninisi kay PBBM at tignan din natin, abangan din natin ang mga karma na mangyayari sa kanya. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.